Magandang araw! Sa videong ito ay ating tatalakayin ang kasaysayan ng wikang Filipino. Atin itong masusing ipapaliwanag. Sinaunang panahon bago ang kolonyalismo. Bago pa dumating ang mga mananakop, ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang pangkat etniko na may kanya-kanyang wika. Kabilang dito ang Tagalog, Cebuano, Ilocano at iba pa. Mayroon din silang sistema ng pagsulat na tinatawag na baybayin. Ang baybayin ay isang pantig na alpabeto o tinatawag na abugida, kung saan bawat simbolo ay kumakatawan sa isang pantig. Ginagamit ito sa pagsusulat ng liham, tula at iba pang komunikasyon. Narito ang halimbawa ng baybayin. Ipinapakita nito ang mga sinuunang Pilipino ay may sariling kabihasnan at intelektual na kakayahan. Ikalawa ang panahon ng Kastila noong taong 1565 hanggang 1898. Sa pagdating ng mga Espanyol, nagkaroon ng malaking pagbabago sa wika dahil sa kolonyalismo. Narito ang mga mahahalagang pangyayari. Ipinakilala ang alpabetong Romano. Unti-unting nawala ang paggamit ng baybayin. Maraming salitang Kastila ang pumasok sa Filipino. Halimbawa, mesa, simbahan, guro, sapatos. Ginamit ang wika sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Isa sa mga unang aklat na nailimbag sa bansa ay ang Doktrina Kristiyana. Naging instrumento ang wika upang kontrolin at turuan ang mga Pilipino ayon sa kolonyal na sistema. Ang panahon ng Amerikano. Mula 1898 hanggang 1946. Pinalitan ng mga Amerikano ang sistema ng edukasyon at ipinatupad ang paggamit ng wikang Ingles. Mga epekto, naging pangunahing wika ang English sa edukasyon at pamahalaan. Lumawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa agham at teknolohiya. Naimpluwensyahan ang paraan ng pag-iisip at pakikipagkomunikasyon. Mahalagang punto, sa panahong ito, nagsimulang maramdaman ang pangangailangan ng isang pambansang wika upang pag-isahin ang bansa. Ang panahon ng pambansang wika mula 1935 hanggang 1987. Sa ilalim ng 1935 Konstitusyon, inatasan ang pamahalaan na bumuo ng pambansang wika. Noong 1937, pinili ang Tagalog bilang batayan sa pamumuno ni Manuel L. Quezon. Mga mahahalagang pangyayari, 1940, nagsimulang ituro sa paaralan ang pambansang wika. Tinawag itong Pilipino. Ang layunin, pagkakaisa ng mga Pilipino. Punto, ang wika ay naging simbolo ng nasyonalismo at pagkakakilanlan. Ang makabagong panahon, 1987 hanggang sa kasalukuyan. Sa ilalim ng 1987 Konstitusyon, opisyal na tinawag na Filipino ang pambansang wika. Katangian ng Filipino, nakabatay sa Tagalog, ngunit bukas sa ibang wika sa Pilipinas at sa mundo. Patuloy na nagbabago at umuunlad. Naimpluwensyahan ng teknolohiya, media at globalisasyon. Punto, ang Filipino ay isang dinamikong wika. Hindi ito nakatigil, kundi patuloy na hinuhubog ng lipunan. At iyan ang kasaysayan ng ating wikang pambansa, ang Filipino. Maraming salamat sa panonood at naway marami kayong natutuhan.